Bianca's POV. Be my husband's mistress. Alok ng babaeng niligtas ko kahapon mula sa pagpapakamatay. I am very emotional tonight because of what happened earlier at hindi ko maproseso sa aking isipan ang sinabi niya. Tama ka. Naisip ko na humanap ng babae na bagong kahuhumalingan ng asawa ko at ikaw ang naisip ko. My body still in sore and my eyes too. Ang dami ko nang iniisip tapos sumabay pang babaeng to. Mukhang hindi na niya kinakayang problema niya kaya desperada na siya. Biruin mo, sineryoso niya yung payo ko kahapon. Sinabi ko lang naman yun para mapagaan ang pakiramdam niya nung mga oras na yun. Shit, ako pang gusto niya maging kabit ng asawa niya. Kamamatay lang ng inay at ramdam na ramdam ko na kaagad ang pagkasira ng buhay ko. Napagsamantalahan lang ako kanina. And now, she is giving me a job. A sinful job. She wants me to be her husband's mistress. Ako? Bakit ako? Hindi ko kayang pinapagawa mo. Masamang maging kabit at nakalagay yun sa 10 Commandments. Ayoko mapunta sa impyerno. Pagtanggi ko. No, it's not what you think. Hindi ka naman magkakasala sa mata ng Diyos dahil ako naman ang may gusto nito. Legal ang pagiging kabit mo dahil payag naman ako. Isa pa, alam kong kailangan mo ng pera, kaya ikaw agad ang naisip ko. Maganda ka naman at malakas ang dating. I'm sure na magagawa mo ng mabilis ang gusto kong mangyari. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Ang sa akin lang, isipin mo na lang kapag pumayag ka ay masusolusyonan mo na lahat ng problema mo sa pera at ganun din ako. This woman is driving me crazy. Binigyan niya ako ng offer na alam niyang mahirap tanggihan. Ayokong tanggapin ngunit ayoko rin namang pagsisihan dahil hindi ko tinanggap. Bigla tuloy sumakit ang ulo ko dahil sa kanya. Parang mas pinroblema ko patuloy ito kaysa sa pagkawala ng virginity ko. Nagsimula na siyang paandarin ng kanyang sasakyan at mukhang desidido talaga siyang mapapayag ako. Kaya naman naisip ko na pwede naman akong pumayag basta hindi ako agrabyado. Linawin mo kung anong kondisyon mo. Ano-anong mga kailangan kong gawin. Hanggang kailan at paano ko masasabi kung nagawa ko na nga ng tama. Natural na marami talaga akong tanong. Ngayon lang kasi ako nakakita na pwede palang gawing trabaho ang pagiging kabet. Like what I've said earlier, I want you to be my husband's mistress. First thing to do is you need to work with him at his office. Syempre kailangang araw-araw kayo nakikita para mas malaki ang chance nyo na mapalapit sa isa't isa. So, kailangan ko munang mag-apply sa company ng asawa mo. Ganun ba? Ako nang bahala doon. Palalabasin natin na matagal ka na nag-a-apply sa company niya para hindi siya magduda. Okay. Sakaling nagtatrabaho na ako doon, tapos lumilipas ang araw nang hindi pa rin siya naaakit sa akin. Paano yun? Honestly, madali lang kasi sa kanya na planuhin ang lahat. Mukhang madali pero mahirap yung gusto niyang mangyari. It takes time. A long time para maakit sa akin ang asawa niya. Ako nang bahala. Basta itetext ko sa'yo kung anong mga dapat mong gawin. Kung paano mo siya aakitin. And don't worry. Bukod sa 10 million na offer ko sa'yo, may sasahurin ka pa rin naman kapag nagtatrabaho ka na doon. Kung talagang wala pa rin mangyari sa plano natin within 5 months, pwede mo nang ihinto pero hindi mo makukuha ang 4 na milyon kaya galingan mo. This is a one-time offer at kung tatanggihan mo pa rin ay wala naman akong magagawa. She sighed. Tinatanggap ko. Mabilis kong sagot bago pa man din magbagong isip niya. Sabihan mo ko kung kailan ako magsisimula pero sa ngayon gusto ko munang maiuwi na munang nanay ko. Really? Fantastic! Yes, bukas na bukas din ay mauwi mo ng nanay mo. Anyway, ako nga pala si Dr. Dorothy Marcelo. Ako may-ari ng ospital na pinagdala mo sa nanay mo. Pakilala niya. Nakangiti siya nang lumingon sa akin ngunit nahuli niyang reaksyon ko nang magpakilala siyang siya ang may-ari ng ospital. Ikaw ang may-ari ng ospital? Kaya pala parang barya lang sa yung 10 milyon. Yes, hindi lang yun ang ospital na pagmamay-ari ko. Siya ang pang-ospital na pagmamay-ari ko. I was so amazed. She looks like in 30s and yet, sobrang successful na niya. Napaisip tuloy ako na sana pagkatapos ng misyon kong ito ay maging ganun din ako ka-successful gaya niya. Sobrang yaman niyo po pala. Yes, but I am not happy. Kaya kung magagawa mo ng maayos ang mission mo, doon ko palang masasabing sasaya na ako. Kapag nakalaya na ako mula sa asawa ko. I feel sad for her. Feeling ko sa kasunduan namin na ito ay siyang lugi dahil hindi ako expert pagdating sa pangaakit.
at alam ko nang hindi mag-work ang plano niyang ito. Tinanggap ko lang ito para sa nanay ko. Hindi ko na hinahangad yung karagdagang 4 na milyon. Peke akong napangiti. Makakaasa kang gagawin kong lahat ng best ko, sabi ko na lang. Samantala, gaya nga na sinabi niya kanina na galing na siya sa amin ay alam na niya kung saan ako ibababa. Dahil masukal ang daan patungo sa amin ay hindi na ubrang ipasok ang sasakyan kaya sa may iskinitan na lang niya ako binaba. Here! Inabot niya sa akin ang mamahalin niyang phone. Ilagay mo dyan yung number mo. Gusto ko kasing dumaan ka muna sa office ko sa ospital bukas bago mo iuwi ang bangkay ng mother mo. Bukas mo na pirmahan ang kasunduan natin. Again, thank you very much, Bianca. See you tomorrow. Salamat din po, Dr. Dorothy. Nakauwi na ako sa bahay na wala ng bigat na nararamdaman sa dibdib. Sa wakas kasi ay maiuwi ko na ang inay. Ipinikit kong aking mga mata at mabilis naman akong dinalaw ng antok. Ito na sanang pagkakataon ko na matulog. Nang mahimbing kaya nga lang ay biglang nawala ang antok ko tuwing kumikirot ang pagkababae ko. Bigla ring sumasagi sa isipan ko mukha ng lalaking nakauna sa akin. Kung paano niya ako halikan at paligayahin. For me, pambababo yun dahil pinilit niya ako but the problem is nang nasa kalagitnaan na kami napaungol niya ako. Hay, bigla akong napangiti. What if kung pangit yung nagsamantala sa akin? For sure hindi ako papayag na pagsamantalahan niya ako. It happens na pogi kaya parang one night stand lang ang nangyari. He paid me also, tinanggap kong perang yun. Kaya hindi pa na naman tala yun kung hindi parang nagpabayad lang din ako. Ayoko na rin maulit o makita muling lalaking yon dahil bastos siyang makitungo sa babae after niyang pagparausan. Kinabukasan, maaga akong gumising. After ko maligo hindi na ako kumain ng almusal dahil excited akong iuwi na ang inay ko. Siguro mga 7:00 pa lang ng umaga nandoon na ako. Hawak-hawak kong cellphone ko dahil ayon kay doktora ay ngayon daw namin ipopormal ang aming kasunduan. Katunayan na pumayag ako. Ilang sandali lang ay nag-text na nga siya sa akin at pinapupuntahan niya ako sa kanyang opisina dito sa ospital. Pagdating ko doon ay sanalubong niya kaagad ako ng magandang ngiti. Come, have a seat. Lumapit ako sa kanya at naupo sa upuan. Actually, kinabahan talaga ako nang ilabas niyang isang folder at sa tingin ko'y naroon ang sinasabi niyang kasunduan. Bianca, hindi ko na patatagalin pa dahil alam kong excited ka nang maiuwi ang mother mo. Binuksan niyang folder at pinabasa sa akin ang nilalaman nito. Basahin mo mabuti at pagkatapos ay pirmahan mo na. Kaagad ko namang binasa ang nilalaman ng nasabing kasunduan. Napakulot ako ng noo dahil hindi ko ma-imagine na siya mismong asawang gumawa nito. Bawal umatras sa kasunduan oras na napirmahan na. Number 2, kailangan mong i-level up ang itsura mo para ma-attract siya sa'yo physically. Bibigyan kita ng allowance para dyan. Number 3, kailangan mong maging close sa kanya. Akitin mo siya. Pakita mong motibo para matukso siya. Ipagpilitan mo sarili mo sa kanya. Number 4, kapag nagtagumpay ka ng akitin siya, sigurado may mangyayari sa inyo. Kailangan mo makipagtalik sa kanya dahil isa yun sa dahilan para mahumaling siya sa'yo. Siguraduhin mong masasatisfy mo siya sa kama. Number 5, kailangan nyo magkaroon ng relasyon at doon napapasok ang pagiging kabit mo. Number 6, mag-demand ka sa kanya ng oras at panahon. Iparamdam mo sa kanya na gusto mo siyang makasama gabi-gabi. Siguraduhin mo may mangyayari sa inyo gabi-gabi. Number 7, kapag nahulog na ng tuluyan ang loob niya sa'yo, utusan mo siya makipaghiwalay sa akin. Number 8, kapag pinirmahan na niya ang divorce paper namin ay saka palang matatapos ang kasunduang ito. Number 9, bawal ipagkalat ang kasunduang ito. Number 10, nasa akin ang desisyon kung gusto ko nang baliin ang kasunduang ito kahit wala pang 5 buwan. Okay naman at naintindihan kong lahat ng nakasulat. Ang sa akin lang, sigurado ka ba talaga dito? I mean, payag ka talaga dito? Itong kasunduan ito na may kalakip na pagtatalik. May hirap sa'yo para sa akin at lalo naman sa kanya. Of course, kaya nga gumawa ako niyan. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na't nang maiuwi mo ng mother mo. Sabi pa niya. Nanginginig ang kamay ko itong pinirmahan. After that ay nagpaalam na siya sa akin at umpisahan na raw niyang lakarin ang application ko sa kumpanya ng asawa niya. Ako naman ay sinabihan niyang maayos ng lahat at nabayaran na ang bill ko. Naiuwi ko ng inay at binigyan niya ng magandang burol. Sa may basketball siya binurol at awa ng Diyos ay sa tulong ng perang pinagputahan ko noong isang araw at pinagsama-samang abuloy ay nabayaran ko ng cash ang serbisyo.
After 4 days ay nilibing na rin ang inay. Ngayon ay mag-isa na lamang ako sa bahay at ramdam ko matinding pangungulila. Sa gitna ng pagdadalamhati ko'y biglang tumunog ang cellphone ko at pagtingin ko ay si Dr. Dorothy palang tumatawag. Phone ringing. At dahil hindi ko ito kaagad nasagot dahil nagpunas pa ako ng luha ay nag-text na lang siya. Sunod-sunod na text na pinadala niya sa akin at ang sabi may darating daw na delivery ngayon. Uniform ko raw yun para bukas. Ite-text niya rin sa akin ang address ng kumpanyang papasukan ko. Bukas ay pwede ka na magsimula bilang assistant ng CEO. Hanapin mo na si Mr. Connor Marcelo at siya na magiging boss mo. Ibig sabihin siyang asawa ko na kailangan mo akitin. Bukas na simula ng pagiging kabit mo. Good luck. Napangiti na lang ako ng mapait. Ang sarap sanang basahin na magtatrabaho ako bukas bilang assistant ng CEO. Magtatrabaho sa malaking kumpanyang nakasuot ng desenteng damit. Kaya nga lang, kahit saang banda ko tignan, marumi pa rin ang pakay ko kaya good luck na lang talaga sa akin. Pagkalipas ng ilang minuto dumating ng delivery para sa akin. Kaagad ko itong binuksan at naroon na nakalagay ang uniform ko at may nakalagay na rin na makeup at mga branded na underwear. May pheromone perfume din. Isang pabango na pampaakit. Talagang binubugaw niya ako sa asawa niya. Natatawang sabi ko sa hangin. Kinabukasan, exactly 7 AM ay nakagayak na ako dahil itong unang araw ng trabaho ko bilang kabet, bilang assistant ng CEO. Suot ko na ang white fitted blouse at fitted black skirt at sandals na kulay itim din na may taas na 3 inches. Sobrang nag-enjoy ako ng pagmasdan ng aking sarili sa harap ng salamin. Ang desente kasit ang sexy kong tingnan sa suot na uniform kong ito. Hapit man at maigsi hindi pa rin ako nagmukhang bastusin. Naglagay din ako ng makeup at pinusod ang aking buhok. Nag-spray din ako ng pheromone perfume at pagkatapos ay umalis na ako ng bahay. Exactly 7:45 AM na makarating ako sa sinasabing kumpanya ni Dr. Dorothy. Isa pala tong aircraft company kung saan sila gumagawa at nagbebenta ng mga private helicopter at pangpasaherong eroplano around the world. Napakataas ng building na ito at maraming empleyado. Kinabahan tuloy ako dahil mukhang hindi basta-basta ng taong target ko. Good luck na lang talaga sa akin. Nasa 39th floor ang office of the CEO kaya nagmadali na ako sumakay sa elevator. Pagsakay ko ng elevator hindi ko nalaman kung anong dumi meron sa mukha ko at bakit pinagtitinginan nila ako. Hindi ko na lang sila pinansin dahil baka kako bagong mukha lang ako kaya ganun. Hindi rin ako nahirapang hanapin ang mismong opisina ng CEO. Dahil paglabas ko pa lang ng elevator ay nakita ko na kagad ang malaking pangalan ng asawa ni Dr. Dorothy. Connor Marcelo, Office of the CEO. Ang kaba ko? Ewan ko pero parang biglang hinangin ang tiyan ko. Hindi ko alam kung anong itsura ng asawa ni Dr. Dorothy. Ang alam ko lang ay masama siya bilang asawa kay Dr. Dorothy. Good morning. I am Bianca Palero. Ako nga pala yung bagong hired na assistant ng CEO. This is my first day kaya gusto ko sanang itanong kung ito ba yung tamang opisinang papasukan ko? Tanong ko sa babaeng nasa front desk. I think siya ang sekretary ng CEO. Hi! Nice to meet you, Miss Bianca. Yes, dito nga ang office ng CEO. Ako nga pala si Cindy. Ako ang sekretary dito. Welcome nga pala sa company na to. Nandyan sa loob ang CEO, pwede ka na magsimula. Ganun ba? Sige, salamat. My niece turns to jelly habang papasok sa loob. Sa loob dun ko narinig na tumunog ang intercom. Sir, nandito na po yung bago niyong assistant. Pinapasok ko na po siya. Okay, thanks. Sagot naman ng CEO pabalik. Nakatalikod dito at nakaharap sa glass windows ng gusali. Napatitig ako sa kanyang tindig. Masasabi kong matipunong lalaki siya kahit likod pa lang ang nakikita ko. Baka pangit to kaya inaayawan ni Dr. Dorothy. Sa isip-isip ko habang kagat-kagat ko ang daliri ko. Ilang sandali pa bigla na tong humarap. Nagtama ang mga mata namin at pareho kaming nagulat. Lalo ako. Gusto ko nang lamunin ng lupa. Hindi ako pwedeng magkamali. Tandang-tanda kong mukha nito. Siya ang lalaking kumuha ng virginity ko. A week ago kaya paano nangyaring siya pala ang CEO dito? Siya ang asawa ni Dr. Dorothy? You? What are you doing here? Don't tell me na ikaw yung tinutukoy ng sekretary ko na bago kong magiging assistant. He laughed evilly at me. Connor's point of view. You?
What are you doing here? Don't tell me na ikaw yung tinutukoy ng sekretary ko na bago ko magiging assistant. I laughed evilly. My heart beat fast after I saw beautiful, sexy, young lady in my office. Ang babaeng nagamit ko a week ago. I was so shocked when she confirms that she's my new assistant now here at my office. It's like, no. A big no-no. I knew something is questionable about this. Lumapit ako sa kanya, tinawakan siya sa braso. No, hindi po pwede. You can't be my assistant. Plinano mo ba to? That's what I am thinking. Balak mo ba akong guluhin? I raised my voice and tried to frighten her, but her innocent face over makes me soft. Kitang-kita ko sa mga mata niyang natatakot siya sa akin. Bitawan mo nga ako. Ano po bang sinasabi mong plinano? Nandito ako para magtrabaho. Hindi ba halata sa mukha ko, nagulat din ako na malaman kung ikaw palang magiging boss ko? Paliwanag niya gamit ang nanginginig na boses. Really? Then what is your plan now? Ngayong alam mo na ako palang boss mo. Anong gagawin mo? Hindi naman sa ayaw ko siyang maging tauhan ko. Ayaw ko siyang maging tauhan ko dahil nga may nangyari sa amin nung nakaraan. In any side of that story, maling-maling ginawa ko sa kanya. I intentionally abused her at ako pang naka-virgin sa kanya. Ang kinakatakot ko ngayon ay baka may masama siyang binabalak sa akin na baka ipagkalat niyang ginawa ko sa kanya. May asawa kong tao at may iniingatang pangalan. Nataon lang na sobrang stress ko noong araw na yon kaya nagpakuha ako sa tauhan ko para pagparausan ko ng gabing iyon. Kaso hindi ko naman sukat akalain na berhen palang dadalin sa akin. Ano pa nga ba? E di magre-resign. Ano bang akala mo na hindi ako makaget over sa nangyari sa atin? Na nasarapan ako kaya nag-effort pa talaga ako mag-apply dito sa company nyo? Well, shame on you, Mr. Connor Marcelo. Ako na nga tong inabuso mo tapos ganyan pang iisipin mo. Shh! Lower your voice. Pinako siya sa pader at tinakpan ng kanyang bibig gamit ang aking daliri. Kapag may makinig sa mga sinasabi mo, malalagot ka sa akin. Pananakot ko pa. Sobrang dikit ng katawan namin and unexpectedly, bigla ko nakaramdam ng init. Bigla kong naalalang gabing may nangyari sa amin. Kung paano ko siya nakuha ng buo. Para rin naulinagan ko mga ungol niya noon habang kinakain ko matamis niyang perlas. Kaya naman, bago pa maulit ang pagkakasala ko sa asawa ko ay pilit kong pinigilan ang init na nararamdaman ko. Ang dumi sa isip ko. Inalis kong daliri ko sa mapula niyang labit saka kumatras. Mga isang dangkal na ngayon sa isa't isa kaya naman kesa tingnan ko siya ng mata sa mata ay yumuko na lang ako habang hinihilot kong sentido ko. Don't worry Mr. CEO. Trabaho lang talagang pinunta ko dito kahit tingnan mo pang date ng pagpasa ko ng resume. Hindi ko rin gusto maging boss ang isang tulad mo kaya aalis na ako. Inayos niyang uniform niyang suot at siya naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas ay muli niya akong nilingon. Sana lang talaga hindi ko na ulit makita ang pagbumukha mo. Naiwan akong tulala sa mga sinabi niya. That woman. Bakit ba kasing late ng mundo? Bakit ba sa dinami-dami ng matatanggap na aplikante ay siya pa? Siya na gumising sa nanlalamig kong katawan. Siya na naging solusyon para malimutan kong problema ko sa asawa ko kahit na panandalian. Matapos nang lumabas ng opisina ko, kaagad ko ng chinek ang date ng pag-a-apply niya dito. I found out na 2 months ago pa pala siya nag-a-apply dito. Totoo pala na hindi niya alam na ako magiging boss niya dahil dumaan naman sa prosesong pag-a-apply niya. Para tuloy akong biglang nanghinayang at bakit pinaalis ko pa siya. I feel sorry to that unfortunate lady. Masyado ko siyang hinusgahan at minaliit. Panigurado na kailangan niya ng trabaho. Ngayon ko lang na-gets kung bakit hindi siya nagreklamo after na may nangyari sa amin. Hindi siya nagreklamo dahil tinanggap niyang bayad ko sa kanya. Tinanggap niya sa kabila ng malaking bagay ang nawala sa kanya. I'm sure na kailangan niya ng pera. Tangina kasi. Nainis ako sa sarili ko ngayon. I can't explain what I'm feeling right now. Gusto kong kalimutan siya at the same time ay gusto ko siyang habulin para pigilang umalis sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Ay hinabol ko talaga siya. Lakad-takbong ginawa ko para maabutan siya. Ngunit huli na dahil nakaalis na pala siya. Napasuntok na lang ako sa pader. Mainit ang ulo ko nang bumalik ako sa opisina. Lahat ng tumatawag o kumakausap sa akin ay sinisigawan ko. Hindi ko na nagawang mag-focus maghapon dahil puro mukha na ni Bianca ang naisip ko. Mas bagay sa kanyang suit niya ngayon. She looks like an expensive candy. Pero mas maganda siya kung walang makeup. Para akong tangang nagsasalitang mag-isa.
At dahil nagkaroon muli ako ng interes sa kanya ay naisip kong tignan ang records niya dito sa company ko. At dito ko na nakuha ang address niya at ang phone number niya. Bigla rin ako may naisip ng isang bagay na pwede kong gawin na pwede siyang maging assistant of the CEO in the morning and at the evening, she will assist me in bed. I am a one-woman man. Isang beses na akong tumikim ng ibang putahe pero putang ina, bigla ako nag-crave muli kay Bianca. To satisfy my cravings. After office work, umuwi muna ako sa bahay para maligo't magbihis. Bala ko kasing puntahan ng bahay ni Bianca mamaya at doon ako magsusorry sa kanya tungkol sa mga nasabi ko kanina. Gusto ko rin pabalikin siya sa company ko para araw-araw ko siya makita. Just to have fun during work. Yun lang. Pagdating ko sa bahay nakita kong aking asawang kakalapag lang ng bag sa lamesa. Mukhang kararating lang din niya galing trabaho. Nagkunwari akong hindi ko siya nakita. 2 weeks na kami magkagalit kaya much better na hayaan ko na lang muna siya. Accidentally, bigla akong napatingin sa kanya and strangely, dahil nginitaan niya ako, napangiti tuloy ako sa kanya pabalik. Hindi ka nagalit? Tanong ko sa kanya. Hindi na, sagot naman niya. Talaga, buti naman kung ganun. Biglang sumayang puso ko, lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sorry kung nawawalan na ako ng time sa'yo. Alam mo naman na mahal kita kaya nagiging sensitibo ako sa lahat ng sinasabi mo. Promise, babawi ako sa'yo. Hinalikan ko siya sa kanyang leeg. Mahal ko si Dorothy at sa tuwing nag-aaway kami akong mas nasasaktan. Para kung sinasakal sa tuwing binabanggit niyang pangalang Harry. Uy, ano ba? Wag dito. Nakakahiya sa mga katulong natin. Nakikita tayo. Oy, ano naman? Mag-asawa naman tayo. Basta, maliligo muna ako. Oh, sige, good idea. Isuot mo yung favorite mong pagtulog ha. Oo, Han. Pumanhik na kami sa hagdan at pumasok sa kwarto namin ng puno ng lambingan. Nagpaalam si Dorothy maliligo muna at ako naman ay nahiga muna sa kama habang nanonood ng TV. Habang hinihintay ko siya, bigla ko naisip muli si Bianca. Tama lang palang hindi ko siya tinanggap. Ngayong okay na kami ng asawa ko, hindi ko na siya iisipin. Hindi ko na siya kailangan. Samantala, hindi ko na malay nakatulog na pala ako sa kakahintay sa asawa ko. 6:00 ako nahiga sa kwarto namin ngunit nagising akong 10:00 at wala siya sa tabi ko. Kaagad akong bumangon at hinanap siya sa banyo dahil nga nang mahiga ako'y naliligo lang siya pero 4 na oras na palang nakakalipas at wala siya sa tabi ko. Bumaba ako at pinagtanong siya sa mga katulong namin dito sa mansyon. Ngunit tikom ang mga ito na para bang binilinan. Dito na ako napaisip. Hindi kaya nautulang ako ng asawa ko? Bago ako tuluyang lamunin ng inis ay muli akong bumalik sa kwarto namin upang i-check ang CCTV. Doon ako napakuyom ng kamao. Nakita kong asawa ko na umalis na bihis. Saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa lalaki mo? Saad ko sa hangin habang pinapanood sa CCTV ang aking asawa. To make the things clear, tinawagan ko siya sa phone. Nag-ring naman ito ng una, ngunit bigla lang namatay at hindi na nakontak. Hindi ako pinanganak kahapon para taehan niya sa ulo. Alam ko may milagro siyang ginagawa habang abala ako sa trabaho. Huwag ko lang talaga siyang mahuhuli kung hindi ay sasamain talaga silang dalawa sa akin. Mukhala akong malakas pero shit, nasasaktan ako. I hate myself for being insensitive. Kahit na toxic ng pagsasama namin, for 3 years ay hindi ko pa rin siya sinusukuan dahil mahal ko siya. Na kahit arranged marriage lang sa amin ay totoong feelings ko sa kanya. Na kahit paulit-ulit niyang sinasabing hindi akong mahal niya ay wala akong pakialam dahil masaya akong kasama siya kahit ibang lalaking nasa isip niya. Naglasing ako sa isang bar at doon ko binuhos ang sama ng loob ko. Doon ako nagbasag at nagwalat naghamon ng away. I was so drunk right now at gusto kong manakit dahil unfair ang mundo. Kung sino pang nagmamahal ng totoo ay siya pang naloloko. Inawat ako ng mga bouncer at pinagtulungang ilabas ng bar. Sa labas ay nagwawala pa rin ako hanggang may lumapit sa akin na isang babaeng nakasuot na nakakaakit na kasuotan. Inaakit ako nito sa pamamagitan ng pagkagat niya sa kanyang labi. I knew it. She is a pick-up girl. Alam mo, umalis ka na sa harap ko. Bago ko papasabugin yung bungo mo, hindi ako pumapatol sa mga katulad mong ship. Masakit na katotohanan ang sinabi ko sa babae. Grabe ka naman kuya. Pwede ka naman tumanggi ng maayos. Bakit sinabihan mo pa akong cheap? Diyan ka na nga. Umalis ng nasabing babae at iniwan na ako mag-isa.
Kahit umiikot ng paningin ko'y nagawa ko pa rin magmaneho. Madulas ang daan dahil umuulan, ngunit hindi yun naging hadlang para hindi ko mapatakbo ng mabilis ang sasakyan. Dito ko na naisip na puntahan ng kaninang umaga ko palang planong puntahan, si Bianca. I was totally draggy, ngunit narating ko pa rin ang bahay niya. And shit, parang squatter palang tirahan niya at napakasukal ng daan. Dumating ako sa bahay nila ng basang-basa sa ulan. Panay ang katok ko ngunit wala nagbubukas. Wala akong pakialam kahit na magising ang mga kasama niya sa bahay. Basta gusto ko lang makita ang mukha niya at pagkatapos ay aalis na ako. Natawa na lang ako sa sarili kong mag-isa nang sinubukang pihitin ang makalawang nilang doorknob. At hindi pala yun nakalak. Dito na ako nakapasok at saka ko to sinara. Para ako magnanakaw na dahan-dahang naglakad sa kabuuan ng maliit nilang bahay at dito ko kagad nakita ang babaeng kanina pa naglalaro sa aking isipan. Sa liit ng bahay nila napansin kong wala siyang ibang kasama ngayon dahil mag-isa lamang siyang natutulog. Nasaan ang nanay at tatay niya? Wala siyang kapatid o kasama sa bahay? Sa isip-isip ko, para akong tangang pinagnanasahan ng tingin siya habang natutulog. She's wearing a white satin nighties and I think she has no bra. Bakit kasi yung... Bianca, sinubukan ko siyang gisingin ngunit naisip ko na baka magulat siya at magsisigaw. Kaya nagdesisyon akong wag na siyang gisingin. Tinabihan ko na lang siya sa matigas niyang higaan at niyakap. Wala lang. Gusto ko lang na may kayakap ngayong sobrang lungkot ko. Ang sarap pala. Hindi ko to nagagawa kay Dorothy. Kaya ngayon ko lang naramdaman na masarap palang may kayakap kapag ganito kalamig ang panahon. Ilang sandali pa hindi ko na napigilan ang mga kamay ko na hindi maglikot. Napaungol siya kaagad dahil sa ginawa ko. Tila musika yun sa aking tenga kaya ginalingan ko pa. Nawawala na ako sa sarili dahil sa nakakaakit niyang halinghing kaya dahan-dahan ko na siyang pinaharap sa akin at inililis ang kanyang damit. Ano kayang mangyayari ngayon nagsisimula na si Bianca na gawin ang trabaho niya bilang kabit ng gwapong CEO? Magawa kaya niya ng maayos ang kanyang trabaho? Pero paano kung mahulog ang loob niya sa CEO? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.